Magiging kanselado na ang lahat ng operasyon ng Pogo sa Disyembre 15 ayon sa PAGCOR. Sa ngayon, nasa 7 Pogos pa ang natitirang nag-o-operate sa kabila ng nalalapit na deadline para sa tuluyang pagbabawal nito. Samantala, maglalabas ng kautusan ang DILG para i-require ang LGUs na isumbong ang mga kahina-hinalang aktibidad kaugnay ng Pogo. Si Crezelyn Catarong magbabalita. Bilang na ang araw ng mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO dahil hanggang ngayong 2024 na lamang ang kanilang operasyon. Sa press briefing sa Malacanang nitong Miyerkules, sinabi ni Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR Chairman and Chief Executive Officer Alejandro Tenco na i-revoke ang lisensya ng mga natitirang POGOs sa Disyembre 15. Inihayag naman ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rimulya na personal niyang pangangasiwaan ang pagsasara ng isang POGO hub sa Island Cove sa Kawit, Cavite sa 15 pa rin ng buwang ito. Nang inanunsyo ang pagbabawal ng mga POGO, ang natitira na lang na may lisensya sa PAGCOR ay humigit kumulang sa 60. Ito ay mula sa mahigit 300 POGOs at Internet Gaming Licenses o IGLs na nabigyan ng lisensya bago ang naturang anunsyo. Sa ngayon, 7 POGO na lang ang may aktibong lisensya ng PAGCOR. Pipito na lang po ang natitira. Actually, I just want to make this clear. They're going through the process. Sumulat na rin po sila na ang sinasabi ko po kanina, ito na pong mga naisara natin ang siyang naproseso na ang kanilang pagsasara. So ito pong natitira ay sa haba po ng listahan, ongoing pa po ang pagproseso. Nilinaw ng PAGCOR na walang magiging renewal ng permit ng POGO para sa susunod na taon o pagtungtong ng Enero 1. Binalaan naman ni Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC Undersecretary Gilbert Cruz ang mga nagtatangkang magpatakbo pa rin ng POGO sa 2025 na huhulihin na sila ng mga otoridad. By January talagang kakalat yan at yun ang sa pakikipagtulungan namin sa DILG, magjo-join na siyempre ang local government units, ang PNP and PAGCOR of course, tsaka yung PAOK para mahuli na namin ito. Nagbigay naman ng update si DILG Secretary Rimulya tungkol sa kalagayan ng mga dayuhang manggagawa ng mga POGO. Aniya, mahigit 6,000 foreign POGO workers pa rin daw ang nasa bansa, kung saan mahigit 5,000 ang nag-apply ng downgrade ng kanilang visa mula sa working visa na ginawa ng tourist visa. Mayroon na lamang higit 1,000 na wala pang detalye o hindi pa nakapag-apply dito. Inutusan na ngayon ang mga dating operator na makipag-coordinate sa Bureau of Immigration para i-downgrade ang kanilang work visa. Samantala, maglalabas naman ang DILG ng kautusan para i-require ang mga local government unit na isumbong ang mga kahina-hinalang aktibidad kaugnay ng posibleng galaw o set-up ng POGO sa kanilang lokalidad. Sambit ng kalihim, inalerto na nila ang 28 local chief executives patungkol dito. Malalaman yan sa spike bigla ng bandwidth use, entry of suspicious people congregating in houses not registered as businesses. Makikita yan sa movement ng mga foreigners na gusto mag-set up dyan na hindi naman kilala. So they are enjoined to report immediately sa amin. Sa kabilang dako, ipinahayag ng PAGCOR na inaasahang hindi bababa sa 20 bilyong piso ang mawawala sa gobyerno taon-taon sa inaasahang pagsasara ng mga POGO. Nilinaw naman ng DILG na ayon sa NEDA, hindi raw magkakaroon ng malaking epekto sa ekonomiya ang total closure ng Philippine Offshore Gaming Operators sa bansa. Per NEDA, 0.25 of 1% of total GDP ang maapektuhan. We don't see a significant dent sa economy natin. I think make up naman yan sa mga iba pang mga revenue enhancing measures ng Department of Finance. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Crezelyn Catarong, SMNI News.